Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 1.7 million pesos na halaga ng iligal na droga nakuha sa 56 anyos na lalaki sa Tuguegarao City. Ilang transport groups hindi nakiisa sa nationwide transport strike at piniling maghanap buhay. Malamig na simoy ng Pasko, lalong ramdam sa Baguio City. At mga senior citizen sa Palayan City, kaya pa raw rumampa at nagpasiklaban sa talento. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Binuksan na sa mga motorista ang bagong gawang kalsada sa PNR Road sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Binuksan na sa mga motorista ang bagong gawang kalsada sa PNR Road na bahagi ng Barangay Mayombo. Ayon sa pamunuan ng Poso, bahagyang nabawasan ang volume ng mga sasakyan sa bahagi ng MH Del Pilar Street. Simula kasi kahapon sa PNR Road na pinapadaan ang mga pampasaherong jeep na biyaheng Mangaldan, Manawag, Mapandan, San Jacinto at San Fabian. Mas maganda pa naman dito, ma'am, sa dating daan namin kasi pag doon, ma'am, iikot pa kami. Lalong matraffic kasi dyan po lahat dumadaan ng mga pampasaherong jeep. Nag-dry run nung Sabado, in-implement nung Linggo and then kahapon, din-dry run ulit namin para sa ngayon ay malalaman na ng driver ng mga Mangaldan, San Jacinto, Manawag, San Fabian na doon po ang daan nila. Ayon naman sa ilang tsuper tulad ni Mang Rosendo, hindi pa ganoon karami ang mga pasahero dahil hindi pa raw nasabihan ng ilan na balik ruta na sila sa PNR Road. Yung mga pasahero nagkahiwa-hiwala yung mga pasahero. Kaya hindi pa nila pag-umpisa lang, pati pag natagal, nasasanay rin. May mga nakadeploy pa rin traffic enforcer sa lugar upang siguraduhin ang maayos na transisyon sa daloy ng trapiko. Sa ngayon ay malalaman na ng driver ng mga Mangaldan, San Jacinto, Manawag, San Fabian na doon po ang daan nila para yung post 1 po natin ay makakahinga po. Kasi yung MH Del Pilar natin, laging grabe ang traffic namin. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. 5 pulis sa Region 3 ang sinibak sa pwesto matapos umanong masangkot sa 14 million pesos robbery incident sa Porac, Pampanga. Tutukan sa report. Pasado alas 8 ng gabi noong November 25, nangyari ang panloloob sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Alas 12 ng hating gabi noong November 26, nang itawag daw ng isang concerned citizen sa pulisya ang naturang insidente. Pinasok umano ng grupo ng mga lalaki ang isang bahay. Dito tinutukan ng baril ng mga sospek ang mga nakatira sa bahay at dinala sila sa banyo. Pagtakas ng mga sospek, doon na nadiskubre na nawawala ang umunoy 14 million pesos cash na pagmamayari ng pamilya. Ayon sa pulisya, 5 ang itinurong sangkot sa panloloob at lahat sila pulis. 4 mula sa Angeles City Police at 1 mula Zambales Provincial Police Office. Nag-imbestiga tayo, tuloy-tuloy investigation natin. And based sa investigation natin, may mga nakikita tayong evidence nagdi-link sa pulis. Kinumpirma ng Regional Director ng Pro3 na temporarily relieved na ang 5 pulisya na sospek sa insidente habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Bumuo na rin daw sila ng Special Investigation Task Group upang magsagawa ng malalimang investigasyon sa kaso. We received an anonymous letter. Yung anonymous letter na yun containing, galing yun, allegedly itong letter na to galing to sa men and women of Station 2 ng Angeles City Police Station. Sila ang naglagay ng ito yung mga involved doon sa insidente to give way doon sa ating ginagawang investigation doon sa possible involvement ng 5, kaya natin pinarelieve sila sa post. Tiniyak ng Pro3 na tuloy-tuloy ang pangangalap ng ebidensya at kapag natapos ang investigasyon ay agad nilang ihahain ang nararapat na mga kaso laban sa sino mang mapatunayang sangkot. Hindi mo na pinangalanan ang 5 pulis na umunoy sangkot sa insidente. Wala pa silang pahayag. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Naglabas na ng nasa 1,500 special permits ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan ay para tugunan ang demand sa mga pampasaherong bus ngayong Christmas season.
Ayon sa LTFRB, epektibo ang special permit mula December 15 hanggang January 16, 2026. Nagdagdag na rin ng mga Transport Network Vehicle Service o TNVS sa mga airport para sa mga parating at paalis na pasahero. Una nang iniutos ng Department of Transportation sa LTFRB ang pagpaparusa sa anumang taxi o TNVS driver na tatanggi sa pasahero o magka-cancel ng book trip sa dahilang mabigat ang trapiko o malayo ang destinasyon. OPTF at iba pang transport groups sa Pangasinan hindi nakiisa sa nationwide transport strike. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Alas 10 ng umaga, ganito karami ang mga nakaparadang jeep sa common terminal na ito sa Lingayen, Pangasinan. Batid raw ng mga tsuper ang panawagan ng ilang transport group na makiisa sa nationwide transport strike. Pero kailangan daw nilang kumita, kaya pumasada sila. 100% sa mga miyembro ng Central Pangasinan Transport Cooperative ay bumiyahe ngayong araw, maliban sa mga naka-coding. Siyempre, mas kailangan po namin kumita kaysa dyan. Siyempre, gustong kumita ng pang-uwi sa bahay. Ayon naman sa One Pangasinan Transport Federation, bagong ikinasang tigil pasada ngayong araw ay kinausap na nila ang mga miyembro nila. Pero karamihan ay hindi pabor na magtigil pasada. Well, maganda naman yung usapan dito. Maraming hindi payag doon sa strike. Kung saan yung majority, di doon tayo, makiisa tayo sa mga panawagan din ng kasama natin dito sa lokal sa probinsya natin. Malaking ginhawa naman sa mga commuter ang desisyon na ito ng mga transport group sa Pangasinan. Malaking abala raw kasi kung nakiisa sa tigil pasada ang mga tsuper. Mahirap po kasi tagal ka maghihintay pag walang masakyan. Mag-aarkila ka pa po. Nauna nang sinabi ng LTFRB Region 1 na nakahanda sila sakaling may mga tigil pasada sa rehiyon. Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga LGU na maglaan ng mga service vehicle sakaling walang masakyan ng mga pasahero. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Operational na ang aabot sa 30 food stalls sa plaza ng Mangaldan, Pangasinan. Naglagay naman ng karagdagang seguridad sa food strip upang bantayan ang lugar. Ang mga food stall owner inatasan din sa paglilinis sa kanilang paligid at panatilihing maaliwalas ang lugar. Siniguro rin ng lokal na pamahalaan na malinis ang mga pagkaing ihahain at ibebenta sa publiko. Magtatagal ang food strip hanggang January 10, 2026 pero posible umanong i-extend hanggang sa March 2026. Mga kapuso, gaganapin ngayong hapon ang Christmas lighting ceremony sa downtown Dagupan City. Ang latest update, abangan sa live report. Maya-maya lang. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Bantay kalsada mahigpit na ipatutupad ng LTO ngayong holiday season. Sundan sa report. Asahan na raw ang kabi-kabilaang monitoring at presensya sa kalsada ng mga kawani ng Land Transportation Office. Ito'y para matiyak ang ligtas na biyahe ng mga motorista. Ngayong linggo kasi hanggang sa mga susunod na linggo ay inaasahan ang dagsa ng mga biyahero, lalo na ng mga uuwi sa iba't ibang probinsya para magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Talagang lahat ng mga sasakyan na makikita natin sa ating mga kalsadahan ay dapat sinisigurado ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Magtatayo ng mga motorist assistance desk sa iba't ibang panig ng Pangasinan. Bukod sa mga pribadong sasakyan, babantayan din ng LTO ang mga pampublikong sasakyan gaya sa mga malalaking bus terminal. Ganon din ang mga posibleng pananamantala sa mga pasahero. Mas okay din po kung open po sila na ganon po yung magiging rules. Okay din po kung medyo nakanta, kabantay sila. May mga nakadeploy na rin na pulis sa mga bus terminal sa Pangasinan.
Paigtingin po ang ating security measures, especially po sa mga convergent areas po. Kasi ina-expect po natin, nadadami po ang dagsa ng tao po, lalo sa mga matataong lugar. Tuloy-tuloy ang ugnayan ng Pangasinan PPO, LTO at LTFRB para sa mga nakaschedule na inspeksyon sa mga bus terminal sa probinsya. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga pasyalan at mainit na sabaw, patok sa Baguio City. Silipin sa report. Maraming turistang ine-enjoy ang malamig na panahon sa Baguio City. Dinayo ang Christmas Village na may iba't ibang atraksyon. Christmas in Japan ang tema, kaya may mga anime characters, sakura blossoms at snow. Dagsari ng mga namimili sa night market. Mga damit panlamig ang puntirya ng ibang namimili. Nararanasan ngayon ang pinakamalamig na panahon mula nang mag-umpisang amihan season na nagdadala ng malamig at tuyong hangin sa maraming lugar sa bansa. Bumagsak sa 12.6 hanggang 13.6 degrees Celsius ang temperatura rito nitong nagdaang weekend. Malamig. Actually parang nasa US yung klima. Ano pong ginawa niyo para hindi masyado hindi kayo ma-enjoy niyo yung lamig, pero at the same time hindi kayo magkasakit? Walking. Walking kami sa Session Road. Pilang mga nagpapapicture dito sa iconic na Lion's Head sa Cannon Road. Marami ring namamasyal at nagbibisikleta sa Burnham Park. Karaniwang kasama sa OOTD nila ang mga jacket, sweater at balabal. Yan ay kahit sarado pa rin ang Burnham Lake na sumasa ilalim sa rehabilitasyon. Mabentang strawberry taho na bukod sa masarap ay pampainit din sa pakiramdam. Paghigop naman ng mainit na sabaw ng mami ang panlaban ng ilang dumayo sa pagbubukas ng enchanting Baguio Christmas sa Rose Garden ng Burnham Park. Sarap nito, Brad, no? Wow. Ha? Okay to, man. Pinipilahan nga ang kainang ito dahil sa kakaibang mami na ang pampalasa ay kiniing o smoked meat. Isa pang panlaban sa lamig ang kanilang Black Forest Cake Coffee na may dark chocolate, whipped cream at cherry on top. Sabi ng Pag-asa, simula pa lang ito ng malamig na panahon. Asahan daw na mas mababa pang temperatura at lalo pang lalamig sa mga susunod na araw. Between 7.9 to 11.8, yan po yung mga possible na mga lowest temperature na pino-forecast po ng Pag-asa mula January up to February 2026. So medyo mas papalamig pa at mararanasan pa rin natin yung mga tinatawag nating cold surges. Pero dapat ding mag-ingat, sabi ng Pag-asa, dahil nakakapaminsala rin ang sobrang lamig ng panahon. Ngayong araw, lalo pang lumamig sa City of Pines. Naitala ng Pag-asa ang 15.8 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City kanina, kumpara sa 16.8 degrees Celsius kahapon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nag-dissipate o nawala na yung low pressure area na dating Bagyong Wilma. Pero may bagong LPA na namataan ng Pag-asa. Huli itong nakita kaninang umaga sa layong 130 kilometers timog ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, nasa medium o katamtaman ang tsansa nito maging bagyo, pero kikilos ito pakanluran at wala nang magiging epekto sa bansa. Bukod naman sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng amihan, easterlies at shear line. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga nag-aabang sa pagpapailaw ng Christmas decorations ng Dagupan City, dagsa sa downtown. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa mga oras na ito ay nakaabag na ang ilan sa ating mga kababayan para tunghayan itong taunang Christmas lighting dito sa syudad ng Dagupan. At kung inyo nga makikita sa aking likuran, Chris, ay ongoing na ang misa na magtatapos bandang 6:30 p.m. onwards. After nitong misa, Chris, ay tuloy-tuloy na ang programa para sa mismong Christmas lighting. Abangan daw, Chris, ang mga inihandang performances at pasabog na tiyak kaaaliwan ng ating mga bisita. At maliban dyan, Chris, nasabi
sinabi din ng LGU na ang ilan sa kanilang mga ipinipare dito ay talaga namang mga dance performances, mga singing performances at iba pa na hindi raw basta-basta makikita sa ilang mga programa. At maliban dyan, Chris, dito sa mismong Christmas lighting naman ay sabay-sabay na magpapailaw ang 4 na lugar. Kabilang dito ang City Plaza, Gintos Bridge, Magsaysay at Rotonda de Venecia. Sa mga oras ding ito, nararanasan ang traffic congestion dito sa A.B. Fernandez Street habang ongoing ang ating misa. At gaya ng dating nabanggit ng Poso ay walang itinilagang traffic rerouting sa syudad at kasalukuyang nakasara ang 2 linya ng A.B. Fernandez Street. Nakaalerto ngayon ang PNP at PFP maging ang CDRRMO personnel para sa mga untoward incidents at ilan pang mga assistance na maaaring i-request sa kanila. Hiling naman ng lokal na pamahalaan ngayon na maiparating sa mga kapuso natin ang diwa ng Pasko dito sa syudad ng Dagupan. Alinsunod na rin sa kanilang tema na pamilya, ang puso ng Pasko. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sugatan ang 18 anyos na binata matapos maaksidente sa minamaneho niyang kotse sa bahagi ng New de Venecia Highway, Dagupan City, madaling araw noong Sabado. Ayon sa PNP, pauwi ang binata nang may bigla umunong tumawid na tricycle sa harap ng sasakyan. Dahilan upang iwasan niya ito hanggang sa sumalpok siya sa mga concrete barrier sa kalsada. Wasak ang sasakyan pero maswerteng minor injuries lang ang tinamo ng driver. Ayon sa pulisya, walang driver's license ang nagmaneho ng kotse. Nagpaalala naman otoridad sa mga motorista na tiyaking may driver's license ang lahat ng mga nagmamaneho sa kalsada. 1.7 million pesos na halaga ng iligal na droga nakuha sa 56 anyos na lalaki sa Tuguegarao City. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Calicdan Dizon. Arestado ang 56 anyos na lalaki sa bisa ng warrant of arrest matapos masamsam ang nasa 1.7 million pesos na halaga ng iligal na droga sa Tuguegarao City. Umabot ng kabuuang 250 grams ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa sospek at ilang drug paraphernalia. Iba pa riyan ang mga na-recover na baril, bala at magazines. Nasa kustodiya na ng otoridad ang sospek na wala pang pahayag. Sa ikinasang operasyon ng otoridad sa Barangay Villaflor, Cawayan City, Isabela, natimbog ang 46 anyos na tricycle driver dahil sa kasong murder. Siya ang number 3 regional most wanted ayon sa pulisya. Kakaharapin ng sospek ang kaso na walang inirekomendang piyansa. Wala pa siyang pahayag. Kumpiskado naman ang nasa mahigit 700 kahon ng sigarilyo sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad sa mga bayan ng Bagabag at Solano, Nueva Vizcaya. Unang nasamsam ang 41 kahon ng sigarilyo at isang van, kung saan naaresto ang isa sa mga sospek habang nakatakas ang isa pa. Sa follow-up operation, nahuli rin kalaunan ng isa pang sospek at ang 3 pa nilang kasabwat. Dito na kumpiska ang karagdagang 876 rims ng sigarilyo at isang motorsiklo. Mahaharap sa kaukulang kaso ang 5 sospek na wala pang pahayag. Glam Calicdan Dizon, 1 North Central Luzon. Nakakulong na si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, Biyernes ng gabi nang ilipat si Guo at 2 pa niyang kapwa akusado mula sa Pasig City Jail. Sa CIW, ipinakulong ng Pasig Regional Trial Court si Guo matapos mahatulan ng guilty sa kasong qualified human trafficking at sinentensyahan ng life imprisonment. Kaugnay ito,
sa mga iligal na gawain sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac noong 2024. Sabi ng BJMP, 60 araw munang mananatili si Nagbo sa Reception and Diagnostic Center bago ihalo sa iba pang nakakulong sa CIW. Bank account at ari-arian ni na Representative Eric at Edvic Yap at dalawa pang korporasyon may freeze order mula sa Court of Appeals ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Tutukan sa report. Kabilang ang mga ari-arian ng magkapatid na kongresistang sina Eric at Edvic Yap sa bagong pinafreeze ng Court of Appeals ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Edvic Yap. Sabi ni Pangulong Marcos, 280 bank accounts ng magkapatid na Yap at ng 2 kumpanya ang pinafreeze. Kasama rin sa freeze order ang 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid. Dahil daw yan sa kanilang pagkakasangkot sa questionable flood control projects. Ayon kay Pangulong Marcos, may mahigit 16 billion pesos na transaksyon ng Silver Wolves Corporation mula 2022 hanggang 2025 na karamihan ay may kaugnayan umano sa flood control projects ng DPWH. Dati nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may kaugnayan si Congressman Eric Yap sa ilang proyekto sa La Union na ginawa ng Silver Wolves na dati niyang pagmamayari. Ayon sa staff ni Congressman Eric Yap, wala pang komento sa ngayon ng kongresista. Si Congressman Edvic Yap naman tumanggap daw ng pera mula sa mga diskaya. Susubukan pa namin siyang kunan ng pahayag at mga nabanggit na kumpanya. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Dumagsa ang mga debotong Katoliko mula sa iba't ibang lugar sa simbahan ng Minor Basilica ng La Virgen Divina Pastora Shrine sa Gapan City, Nueva Ecija noong linggo para dumalo sa banal na misa at sinaksihan ng 3rd Gapan Grand Marian Processions. Mahigit 100 pulis ang ipinakalat sa mga kalsada na dinaanan ng prosesyon, simbahan at iba pang matataong lugar para mapanatili ang seguridad ng aktibidad. Sa kabila ng biglaang pag-ambon, ay hindi nagpatinag ang mga deboto at tinapos sila ang programa. Matinding bakbakan ang asahan sa tapatan ng San Beda Red Lions at Latron Knights na itinuturing na league powerhouses. Matagal-tagal na ring simula ng huling makita ng fans na nagharap sa finals ang dalawang teams. Kasado na ang NCAA Season 101 Men's Basketball Finals at magkakaalaman na sa best of 3 battles kung sino ang magwawagi. Abangan bukas, December 10, ang Game 1 sa pagitan ng Red Lions at Knights. Mapapanood yan sa GTV at Heart of Asia, pati rin sa social media channels ng NCAA at GMA Sports. Mga senior citizen nagpatalbugan sa pagdiriwang ng 60th founding anniversary ng Palayan City, Nueva Ecija. Silipin sa report ni Jewel Fernandez. Nagpagalingan sa pagrampa at talento ang mga makikisig at naggagandahang senior citizens sa Palayan City, Nueva Ecija bilang bahagi ng Palaalay Festival at 60th founding anniversary ng lungsod. Paglabas pa lang sa entablado, bigay todo na kaagad ang mga lumahok sa kanilang pagrampa. Nagpakilala ang mga lolo at lola at syempre hindi mawawala ang kanilang motto in life. Nagkasabihan po ng lolang babae, mapagmahal at may mabuting kalooban ay pinagpapala ng may kapal. Salamat po! Ang ilan ay seryoso pero meron ding nakalimutan ang kanilang mga memorize na kasabihan. Si Roger Furaganan ng Barangay Marcos. Pagdating sa attire, hindi rin sila nagpatalo. May nag-ala cowboy, basketball player at meron ding naka-surfing attire. Nagpasiklaban din sila sa pag-arte, pagkanta at pagsayaw sa talent competition. Ngayon hindi lamang po ang pag-isahan ang ipakikita nila sa atin, kundi po ang kanilang sigla, karunungan at katatagan po sa buhay. Isang pagkakataon na ma-experience
interest po ng ating mga senior citizen na makita ang kanilang mga kakayahan, ang kanilang mga beauty and talent. Enjoy na enjoy ang mga kapwa nila senior citizens at ang iba pang nanood. Nag-uwi naman ng papremyo ang itinanghal na Wonder Lola at Super Lolo ng Palayan City. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 16 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV. At i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.